Tiche, Tiche, nakauwi ka na? Yuhu! Mamsi, nakauwi ka na? Oo, ikaw. Nakauwi ka na, Mamsi? Pakanta ka ha? Hello, Ah, okay. wait lang po. Nasa biyahe po ako. Nasaan ka na? Nasa Bukawi po. DJ, ikaw, nasaan ka na? Pagka 7:10, 7:10, nasa church pa, pero susunduin ako. Sige, 7:10, start tayo. Si John Rick. Papakanta si John Rick. 7:10, start tayo. Pa-mention nung iba ha, na wala pa dito. Thank you so much. I-ano, i-pull out muna si John Rick. Oo, pull out muna. Thank you so much.
Ayan po. Ayan po, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Crew! Ako lang. Ayan, alam alam ko ang iba ay pauwi pa lang ngayon, ang iba naman sa biyahe, ganyan. Pero hindi tayo papapigil. Tuloy natin ang prayer and fasting kasi ito yung pinaghahandaan natin spiritually para sa darating na ating anniversary. So, nawa ang lahat ay kahit nasa biyahe man kayo or nasan man kayo ngayon, nasa practice, nawa nandito pa rin yung puso natin, nandito pa rin yung isip natin. Dito sa ating pag-prayer and fasting, nawa ay may makukuha pa rin tayong aral sa gabing ito. So, bago po tayo mag-start, ay maaaring muna na papurihan muna natin ang Panginoon at sambahin siya. Sige po, palampakan po muna natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sige po, kantahin po natin. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang sisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Minsan pa o kay saya, o kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba, palakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Minsan pa'y palakpak, palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Sama-sama at sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na napakasarap sa iyong presensya. Napakasarap, Panginoon, magpuri, Panginoon, ng sama-sama, Panginoon. Kaya naman, Lord, right now sa gabi ito, Panginoon, ay patuloy, Lord, na manahat ka po sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy, Lord, na dinudulog po namin sa iyo ngayon ang aming mga puso. At patuloy na nagpapasiyasat po kami sa iyo. Na patuloy, Panginoon, na ikaw po ang maghari at maging sentro ng aming buhay. Hallelujah, Lord.
Hallelujah, Jesus. Panginoon, gawin mo pong dalisay ang aming mga puso sa iyong banal na harapan. At patuloy, Lord, na pangunahan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, itong preparasyon namin para sa aming anniversary, Panginoon, kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Kung hindi namin pinasiyasat yung puso namin, Panginoon, na hindi niyo po kami sasamahan. Kaya naman right now, Lord, idudulog po namin sa iyo ang aming mga puso at aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Lord, ito po yung desire ng puso namin ngayon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa mahinang tinig, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. For the last time, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Lord, ito po yung nais namin, Panginoon, sa gabi nito. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. For the last time, handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri
Yun lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify your name, Panginoon. Panginoon, sa araw po na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo. Patuloy niyo po kaming tignan, Lord God, bilang isang lingkod mo, Lord God, na dumudulog sa iyo, Lord God, lahat ng pangangailangan po namin. Lord, sa gabi na po ito, Lord God, sa prayer and fasting, Panginoon. Patuloy, Lord God, na tignan niyo po kami, Panginoon. Tignan niyo po, Lord God, yung puso po namin, Lord God, na nagsusumamo, Lord God, ng pagsama mo, Lord God, sa 7th anniversary po ninyo, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon. Patuloy po, Lord God, pagbuklo din niyo po kami, Lord God, kahit nasa malayo man po kami, Lord God. Lord, kahit hindi man po kami sama-sama, Lord God. Patuloy, Lord God, na hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon, upang di kami abutin, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy, Lord God, na abutin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, upang, Lord, maging united po kami, Lord God, sa pagpupuri at pagpapasalamat namin sa inyo, Panginoon. We pray, Lord God, sa magaganap po, Lord God, sa prayer and fasting, Lord God, sa programa po na ito, Panginoon. Lord, patuloy niyo po kaming samahan, Lord God, at patuloy, Lord God, na sa opening prayer pa lamang po, Lord God, ngayon po, Lord God, ay nandito na po yung anointing niyo, Lord God, even, Lord God, especially, Lord God, sa Word of God, Lord God, na maghahatid, Lord, si Brother Jomar Aspa, Panginoon. Patuloy, Lord, na itago niyo lamang po siya, Lord God, sa iyong krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang ang lahat ng lumabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ay pawang sa iyo po lamang, Panginoon. Lord, sa iyo na nga po ibinibigay, Lord God, ang prayer and fasting na ito, Panginoon. Lord, sa lahat po ng magpipray, Panginoon, sa lahat po ng mga prayer warriors, mamaya, Panginoon, lahat po ng lalabas sa kanilang mga labi, Lord God, ay pawang gusto mo lamang po, Lord God, at maririnig niyo po dyan sa langit, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa iyo ko na po binabalik na maingat, binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Po na ito, habang hinihintay po natin si Dako po muna tayo sa ating pong testimony. Yan, so kung meron pong ay malapan lamang po tayo na church po mga ingay-ingay. Wala po, magtatawag na lang po ako. Kasi karamihan po ay pauwi pa lang po. Yeah. No naman. Ayun si Ate Ayan po. Gusto ko lang po magbalik ng kapurihan po sa Panginoon. Pasensya na po kung... Ayan, kasi po, kanina lang po ito na-share po ng aking tatay. Galing po kami sa Bible study po namin. Praise the Lord po. At yun po, nag-testify po siya. And kanina ko lang po nalaman dahil, ayun po, nung this week lang po ata yun, or last Sunday, ay ano po sila, naglaba day po sila. So pumunta po sila sa laundry shop. Tapos yung pinuntahan po nilang unang laundry shop po ay sarado. Kaya lumipat po sila. Tapos noon, dapat po yung tatay ko, siya yung magpa-parking doon sa isang lugar po. Sa may corner part po ng lote or ng street po. Corner street po. Kaso po, naisip niya na parang ang hirap po,
Basta ayun po, hindi po siya natuloy mag-parking doon. Tapos, yung nasa likod niya po, siya po yung nag-park po doon sa corner street po na yun. Then, habang nag-order po yung tatay ko ng pagkain nila ng nanay ko po, may narinig po silang yung ingay po. Tapos, nung paglabas po nila, yung sasakyan po na pumarada, bago po nasa likod po ni Papa. Yung una po nun ay nasagi po yung sasakyan niya ng bumper. Bumper pa po yun. Yung sa likod ng bus. Ayun po. So, nasira po yung sasakyan. Tapos, buti na lang po yung babae po ay nakapasok na po siya ng sasakyan niya bago pa po. Kasi parang mas delikado po. Baka siya din po ay masagi po mismo. So, ayun po, naligtas po yung tatay ko na instead po na sila po ni mama yung mapahamak nung time na yun ay sinave po sila ng Lord. And kasi po yung sasakyan din po na namin po ay bago lang po. So hindi pa po siya matagal, parang wala pa po atang 3 months yung sasakyan. So kung mabungguman po yun, yung insurance po ay hindi po mapupunta sa amin yung pera. Kaya ayun po, unang-una po yung protection po ng Lord. Sobrang nagpapasalamat po ako na hindi niya pinabayaan yung parents ko po. At yung next po, yung property po namin ay hindi din po hinayaan ng Lord na mapahamak po, ganun. So, sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon for taking care of us po na ayun, every time po na bumabiyahe po sila kuya, sila papa, ay patuloy pong iniingatan po kami, iniingatan po sila ng Panginoon, saan man po sila magtungo. And ilang beses na po kasi yun na muntikan na din po mabangga yung mga kapatid ko, pero talagang sobrang anlakas lang talaga ng Lord sa pag-iingat niya po sa amin. So sobrang nakakatuwa po kung paano po pinapakita ng Panginoon na siya yung aming tanggulan, siya yung patuloy na mag-iingat sa amin saan man po kami magpunta. So yun lamang po, all glory to God po. Maraming salamat po. Praise the Lord po sa buhay po ni Ate Jemima. So, sobrang nakaka-bless po talaga po ang pag-iingat at ang lahat po talaga ng way na magpapala at maingatan po tayo ng Lord ay ipaparanas po talaga na sa atin ng atin pong Panginoon. Dahil alam po natin na siya po ay tapat at mabuti sa atin pong mga buhay. Sa pagkakataon po na ito, last testimony po, bago po ang atin pong exhortation. Ayan. Meron pa po bang gusto mag-testify? Ayan. Si Christian daw po gusto po. Yung Christian. Kaya hindi ko alam kung Kuya, sa testimony po. hello? Narinig na ako? Ayan. Share lang ako. Kapong kasi siya pinashare di ba sabi niya, ako susunod kay Ate Ben. Wala na, nagtampo tuloy ako kagabi. Kaya ayaw na bakla. Pero may share ako sa inyo. Yung share ko, marami kasi yung gusto ko share sa testimony. Pero, yung isa kong i-share ay hindi ko muna i-share kasi may pinag-usapan kami ni Lord doon that night na pag na-assign ako doon sa isang bagay na ito ko lang ma-share. Pero yung i-share ko ngayon, yung kagabi, kasi nag-iisip ako na i-share ko ang testimony. Tapos binigyan ako ni Lord ng isang testimony na sobrang nakaka-bless din kasi inakabahan kasi talaga kami noong that time na buong section namin, walang grade ganyan, doon sa isang subject namin. Tapos kagabi din, nagtanong din ako sa mga class ko kung may grade na sila, ganyan. Kasi once na wala kaming grade hanggang graduate kami, ay babalikan namin yung subject na yun. Pero praise the Lord kasi kagabi, nung pagtanong ko sa klase ko, tapos that time nag-iisip din ako na ite-testimony ko. Nung pagkatanong ko sa klase ko, wala daw silang makita ng grade kasi tinignan ko yung mismong portal ko. And yun, nagulat din ako kasi yun, nagkaroon ako ng grade pero ang taas niya. Hindi ko din na-expect kasi mataas yung grade ko
dun sa subject na yun, na major subject namin. Pero, yun, ang laki lang din ng pasasalamat ko kay Lord kasi hindi niya ako hinayaan na mag-suffer lang sa isang subject para lang balikan ko ulit ng next sem, ng second sem, ng second grading ko. Kasi once na magka-backsub ka, wala kang subject ganun. Parang pag, babalikan mo yung backsub na yun, buong subject ng sem na yun ay babayaran mo. Kaya, yun parang mas doble yung presyo ng tuition fee mo pag gano'n. Ayun, pero hinayaan ni Lord na magkaroon ako ng mga ganong bayarin, na magkaroon ako ng babalikan, at yun. Kasi dahil ko naman kasi pinag-pray kay Lord na maayos na schedule, na maayos sa pag-aaral, na hindi makakadlang sa pag-minister ko sa kanya. Yun, sinasagot ni Lord lagi yung ganong bagay sa akin. Kasi, natutuwa ako kay Lord ngayon kasi sobrang lakas ko talaga sa kanya kasi lahat ng prayer ko ay nasasagot niya. Mightily, na kahit kakapray ko lang, yun, sinasagot niya lang agad yung pag-ulan, gano'n. Kasi minsan, yung sa pag-ulan, gano'n, yung mga bagay na ika-cancel yung pasok, sinasagot niya agad yung prayer ko na gano'n, na maya wala nang ulan, ganyan, wala nang pasok, nag-cancel na. Ayun, once na parang yung faith natin kasi kay Lord, na sobrang, parang naniniwala tayo sa lahat ng prayer na sinasambit natin sa kanya, ay sinasagot niya. Ang kailangan lang din talaga natin is pananampalataya para matupad yan. And yan. Ayun lang share ko. Next time ko na i-share yung isa pa. Pero sobrang laki talaga ng testimony na yun. Parang sobrang laki na sharing na yun. Ganun. Kaya hindi ko muna siya i-share kasi wala pang conviction ni Lord. Pero yun lang. Thank you po. Praise the Lord. Yes. Sobrang nakaka-bless din po ang share po ni Kuya Christian. Na testimony. Ng possible ways, iba po, para lang po makapaglingkod po talaga tayo. Once na nakita po talaga ng isang puso po natin ay kayang-kaya niya pong gawan ng paraan. I'm sure po. Hello po. So, sige po, habang nagre-ready po si Kuya Jomar, ang testimony ko po ay regarding po sa 45th anniversary. So, ako po kasi ay naatasan maging social media SOCMED coordinator po ng Bulsar. So, kahapon po ay talaga namang problema po ako sa paano po kukunin yung mga tao po sa Bulsar. So, naiyak po talaga ako kasi yung billboard po na pinapapromote sa amin, sinabi po, natag na po ako sa GC kasi dapat ang nangunguna sa pag-promote ng billboard sa Balintawak, Quezon City side, Balintawak, Quezon City side, ay ang GMA, which is the Greater Manila area, kasama po ang Bulsar, ang buong Bulacan. Pero ang una pong nag-promote ng billboard ay taga West Canada at Hong Kong. So medyo naiyak po talaga ako. So, tapos yung sabi ko, Lord, di ko talaga alam, sobrang nahati. Tapos yun pa po, may anniversary po tayo. Sabi ko, Lord, humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon. And then, nag-reach out na sila Ate Rianel and then yung mga MIS po ng per district po ng Bulsar. And kanina po ay nakapag-meeting na po kami at nakaskade na lahat ng mga kailangan gawin. At magsisimula na po kami, praise the Lord. At magsisimula na po kami by Monday. And another thing din po, pagdating naman sa ating pong 7th anniversary, ay kagabi po, nung nag-try po ako manghingi mo ng budget pang saturation kasi po
hindi ko na po talaga kayang buhayin. I mean, kasi po pag nag-invite nakikita ko po kayo po mga parang gutom na gutom, ganyan. Tapos galing sa school, pagod na pagod, tapos mag-invite, tapos di man lang mapakain. Tapos pagdating sa mga pagpunta-punta ng school, kanya-kanyang bayad pa ng pamasahe, kanya-kanyang commute pa. Then, may mga kikibi na sabi sa ate, wala nang pamasahe, ate, ganun. Hindi ko na po talaga kayang i-shoulder yung mga pamasahe na yan, yung mga pakain po na yan, dahil nagkukulang po talaga. Pero praise the Lord, dahil sa kamay ng Lord ay never na magkukulang. Kanina pong umaga ay may nag-message po sa akin. Sabi niya, hiningi niya yung GCash number ko. Akala ko naman kaya niya hiningi yung GCash number ko ay para lang sa kasi may iba po kami pinag-uusapan financially. Ayan. Pero sinabi niya na pang ano niya yan, pang invite, pang saturation niya yan. And then nilinaw ko, sabi ko, kuya, pang saturation, ibibigay ko to sa buong KKB para mapakinabangan ng buong KKB. Tapos sabi niya, hindi, pang-invite niya lang yan. Magbibigay na lang ako ng separate na pang buong KKB. Sabi ko, praise the Lord, thank you. So, yun, grabe ang Lord. Sabi ko, hindi pa nga ako nakakapag-pray nun. Kasi ganun kagabi, dala-diretso pa yung trabaho. Tapos, sa school, tapos dito na. Sabi ko, di ko pa po na ipag-pray na, Lord, bigyan mo kami ng budget saturation. Pero, ando na po yung pagsagot ng Lord. Ando na po yung pagbibigay niya, paghipo niya sa tao po na yun. And yun po, very praise the Lord. So, sabi naman niya, nilinaw ko talaga yun sa kanya. Sabi ko, si kuya, itong binigay mo, bibigay ko to sa pangbuong KKB, sa pangbuong budget para mapakinabangan pa ng iba kasi baka mayroong mas mahalagang gumamit, ganun. Pero sabi niya, hindi, pang-invite yan, saka pang flyers. Magbibigay na lang ako ng separate. Sabi ko, praise the Lord talaga. So, yun lang po. Okay ka na ba? Ayan, so thank you po, thank you Lord, thank you everyone. Yan lang po, God bless. Praise the Lord po. Maraming salamat po sa mga nag-share po ng testimonies na tunay po na nakaka-bless at tunay na nagpapakita po ng katapatan at ang makapangyarihan magkilos po ng ating Panginoon sa buhay po natin, sa lahat ng area ng buhay po natin. Kaya sobrang alam po natin na puso po ng Diyos ay tunay na nagagalak po dahil po sa mga narinig po natin sa araw po na to, sa gabi pong ito. Pero sa pagkakataon po na ito, alam ko po na excited na po tayo na muli pong makarinig ng salita po ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon po, darako na po tayo sa pinaka-exciting part ng ating pong exhortation. So, ang magtuturo po sa atin po ngayong gabi ay wala pong iba kundi po si Brother Jomar Aspa. Sound check. Yan. Praise God po, praise God. So, sabi nga ni January, no, this is the exciting part of this program. Exciting kasi may mensahe po ang Diyos sa atin. May mensahe siya. At we're so excited na katagpuin ng Diyos ngayong gabing ito. Even though we're online, alam natin na merong gagawin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Let us close our eyes and bow our head. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin upang patuloy na mag-aral ng iyong mensahe. Ang panalangin ko po sa bawat youth na nakasama ko po ngayon, patuloy na ihanda mo ang kanilang puso at isipan sa lahat ng aming mapag-aaralan. Buksan niyo po ang aming puso, buksan niyo po ang aming isipan, hayaan mo na maging matabang lupa ito na pagtataniman ng iyong salita upang ito'y mamunga at maipahayag din namin ang lahat ng mga revelasyon at pangungusap mo ngayong gabi sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ano man ang aming ginagawa, ang panalangin ko po, makapag-focus kami sa ano man ang mga bagay na gusto mong ituro sa amin. At ikaw po ang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, guide us. Holy Spirit, continue to speak to us, Panginoon. Lord, we thank you. We bless your holy name. This is all we ask in prayer. In Jesus' name. Everybody says amen and amen and amen. So, ako po'y lubos na natutuwa. Isa po itong pribilehiyo na muli ay magamit po ng Panginoon
sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga KKBs na leaders, tama no? Leaders, worker ng KKB. At last time po, nung nag-share po ako dito, nandun po tayo sa may worship hall. And almost the same po talaga siya. Parang another edition po siya nung tinuro ko po. And I'm about to present this topic. Okay. Present ko po. Ayan. Kita po ba? Ayan. So, yung topic na nakaraan, we call it sa aking mga kabata or to my fellow youth, sa mga kabataan, para to sa mga kabataan na kilala ko. And I shared my heart to them last time na about sa personal na buhay bilang isang kabataan. Ano yung maipapayo ko, ano yung masasabi ko sa kanila, ano yung mga bagay na gusto kong i-share. Pero sabi ko nga, marami pa talaga. At marami pa akong gustong sabihin, ikwento, pero kukulangin po itong buong katuruan po na ito. Pero maiksi lang naman po itong napili ko. Sa aking mga kabata, Possessing the Land Edition. Because I know we are about to possess the land. Amen? We're about to possess the land, the promised land na binibigay po ng Diyos sa atin. And what should we do para maging handa po tayo sa bagay na ito? Okay. So, present ko po, no? Oh, ayan. Naka-full screen na po ba yung ano ko po, yung presentation ko? Hindi pa? Ayan. Yan, naka-full screen na? Okay. Teka lang. Yan, okay na yan. Sige. Yan, kita nyo naman, no? Yan. So, let's start. Ano lang po ito, no? 7 lang. Share. Okay, okay na. Malinaw naman. Meron na, no? Okay. So, let's start. Number 1. Pray for your school. We are about to possess the land. And when it comes to this topic na para sa aking mga kabata, Possessing the Land Edition, meron tayong mga iba't ibang eskwelahan na kina-involvean. Tama po ba? May iba't iba tayong lugar na kina-involvean. And one thing is for sure, karamihan sa atin talaga ay nag-aaral. At isa sa mga bagay na dapat nating gawin in order to possess the land is to pray kung nasaan ka ngayon. Amen po ba? Mag-pray kung saan ka nag-i-school. And one thing is for sure, God wants you to make an impact in that place. At sa akin pong sa akin pong experience, ang Panginoon po ay may ginawang bagay din po nung time na ako ay nag-aaral. And I always want to share this, pero let's have a glimpse na lagi ko pong ginagawa pag nasa school ako, papasok ako ng school, ay I'm praying for the school kung nasaan ako. And I pray dun sa FFH na college po. Pero ang ginagawa ko po, every time na papasok ako ng school, pupunta po ako sa plug, doon sa mismong harap ko ng FFH na. Tapos I just speak a simple prayer. 10 seconds, 15 seconds of prayer na, Lord, bless this school. Lord, mangusap ka sa mga tao na nahandito. At alam ko po na ang Panginoon walang ibang gagamitin kundi ang bawat isa sa atin. Tama po ba? Tayo po ang gagamitin ng Diyos. Kailangan natin na magpakita kung nasaan tayo. Amen. We have to pray for your school. You have to pray for your school. You have to ask God, how will you share the gospel to the people in your school? And that flag represents the entire place kasi, di po ba? So when you go to that flag and you pray for that place, yun yung representation kasi. Kaya ang ginagawa ko, I pray to the flag. Hawakan ko yung flag, I bless the school. I ask God to move in the school. And yun na po yung start ng spiritual warfare. Amen? Meron talagang laban. Meron pong digmaan. Ang ganda nga ng Valiant ba? Valiant. Yung anniversary. And I like the color din. Camouflage. Para talagang ilalaban natin ang mga tao
makikipaglaban tayo sa forces of the enemy at ilalaban natin ang mga tao para ibalik sila kay Kristo. We are advancing the kingdom of God. Amen? So that's the first one. You have to pray for your school. And next, number 2, let them know that you are in Christ. Kahit saan ka man mapunta, kailangan ipaalam mo sa kanila. Hindi mo naman kailangan sabihin literal na, uy, Kristiyano ako, JL ako, etc., etc. But you have to let them know based on your thoughts, based on your action, and based the way you speak. They will know that you are in Christ pagka ganun ka. Amen? Then, sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Kagaya ng picture kanina, no? It is a town or a city built in the hill that cannot be hidden. Pag gabihan talagang mailaw, makikita ng mga tao na merong city rito. Ganon din po daw tayo bilang mga tao na naniniwala sa Panginoong Hesus. We are the light of this world. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. Yun po ang representasyon ng Panginoong Hesus. Na tayo ay isang lampara at hindi tayo dapat nilalagay sa isang baulan o sa isang bowl, kundi dapat sa lalagyanan talaga para makita ng lahat ng tao. Makakita ang lahat ng tao na nahandon. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, that's the number 2. Let them know that you are in Christ. Let those people around you know that you are in Christ. Hindi yung tayo pa po yung pasimuno sa lahat ng kalokohan, tayo pa yung pasimuno sa lahat ng kabalbalan, na hindi dapat meron tayo. Amen? Hindi dapat tayo na ang pasimuno sa mga ganong bagay. Sabi nga, no, WWJD, what would Jesus do? If they know that you are in Christ, mas maganda po yun. Amen? Mas alam nila at mas madali ka makakapenetrate sa tao. Number 3, nabanggit ko na po ito sa last time, always bring your sword in battle. Amen? Always bring your sword in battle. Ephesians chapter 6 verse 17, it was said, take the helmet of salvation and the word of spirit, which is the word of God. Kung mapapansin natin sa verse na to, no? Ephesians chapter 6 verse 17. Take the helmet of salvation. Bakit ang helmet saan ba nilalagay? 'Di ba sa ulo? Okay. Sa ulo nilalagay ang helmet and it was called as helmet of salvation. Okay. So bilang kabataan, ito yung madalas na papasok sa isip natin. Darating yung punto ng buhay mo na makakaranas ka na magkakasala ka sa harapan ng Diyos. Not only kabataan but all of us naman. Darating yung punto na magkakasala ka sa Panginoon. Makakagawa ka ng mga kasalanan and darating yung punto na parang mahihirapan ka sa salvation life mo. Na parang i-condemn ka na ni Satan na hindi ka naman talaga ligtas eh. Hindi ka naman talaga nanampalataya sa Panginoong Yesus kasi nagkakasala ka pa din. Okay? May mga ganyang may mga ganyang conviction po na condemnation na ginagawa ang kaaway sa atin. Hindi ka naman talaga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Hindi ka talaga ligtas kasi tignan mo yung buhay mo. Ganon yung sinasabi ng kaaway. That's why we have to take the helmet. Pinapasok niya sa utak natin yun eh. Yung mga condemnation sa ating isipan. That's the difference of heart and the mind. Yung mind hindi po naboborn again yan. Ang naboborn again sa atin ay yung puso. Kaya may pagbabago sa buhay natin. Pero kahit na naborn again na yung puso natin, nanampalataya na tayo sa Panginoong Hesus, mapapansin natin, bigla-bigla may mga papasok sa mga isipan natin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. It starts with the mind and the battle is in the mind. Amen? That's why you have to put the helmet of salvation. Helmet of salvation because you have to put it in your mind that you have to walk by faith. Ipasok mo sa isipan mo na you are saved by grace, not by works. Through your faith in Christ Jesus. Amen? Dapat ang gawin natin dito, mamuhay tayo according to what the Word of God says. Kung sinabi ng Panginoon na kung sino man ang ipapahayag sa kanyang labi na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ng buong puso na siya'y nabuhay na magmuli,
siya'y maliligtas. Yun ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9. If you do that, if you believe it in with all of your heart, pero kinokondem ka ng kaaway na hindi, nagkakasala ka pa din eh. You have to move or you have to act according to what the Bible says, not about your emotion. Hindi to patungkol sa feelings mo, hindi to patungkol sa emotion mo, kundi patungkol to sa kung anong sinabi ng salita ng Diyos sa'yo. That is faith. And Joshua chapter 1 verse 8 says, keep the book of the law always on your lips, meditate it day and night, so that you may be rich. You may be careful to do everything in it, then you will be prosperous and successful. Successful saan po? Unang-una sa ministeryong tinawag ng Diyos sa atin. Yun ang puso natin. Amen po ba? Amen po? Sa susunod na lang yung, kumbaga, secondary na lang yung yung prosperous life, successful life, sa career, etc. Pero bilang isang lingkod ng Diyos, wala tayong ibang nais, kundi ang Diyos mismo yung magpala sa ministeryo ng Kristiyanong Kabataan para sa Bayan, ng youth. Amen po ba? So we need the Word of God. We need the Spirit, the sword of Spirit, which is the Word of God. Kailangan natin itong i-meditate araw-araw. Kailangan natin itong dalhin sa laban ng ating buhay. Again, ang ating isipan, kailangan occupied ng salita ng Diyos. Kung kailangan mag-memorize ng mga verses, lalong-lalo na when it comes to salvation, Book of Romans, nandyan po yan. Revelation, meron po mga verses dyan. You have to search for the salvation verses. Kinakabisado po natin yan. Amen? Kabisaduhin nyo po. And as you memorize, share it. Share it when you are witnessing or when you are soul-winning people. I-share nyo yung mga verse because alam natin na ang salita ng Diyos ay active and mas matalim pa siya sa double-edged sword. That it can penetrate more than your soul but also the spirit. Kung paano nangusap ang Diyos sa atin sa salita niya, alam ko mangungusap din po ang mga tao sa pamamagitan po ng buhay natin. Number 3. 6 lang po ito, no? 6 lang po. Number 4. Be strong and courageous. Ito pong katuruang ito ay in-inspired ko po sa buhay nitong si Joshua. Actually, pinaka-key verse natin dito is Joshua chapter 1. Okay? Joshua chapter 1. At makikita natin dito, if you want to possess the land that God gave you, kailangan you are strong and courageous. Amen? Ilang beses, kung babasahin natin yung buong Joshua chapter 1, makikita natin doon, ilang beses na sinabi ng Panginoon, 3, 4 na beses, be strong and courageous. Have I not commanded you? Have I not commanded you? Be strong and courageous. And sa last verse po ng Joshua chapter 1, God still again says, be strong and courageous. Tayo bilang mga kabataan, nakakaramdam talaga tayo ng takot, lalo na pag nasa large crowd tayo. Tapos tayo lang yung mananampalataya. May mga ganun eh. Pagka tayo lang yung mananampalataya, parang mapapatangay ka sa agos. Okay? Pero it was said by God, be strong and courageous. Minsan kailangan mo talagang lakasan yung loob mo. Hindi pala minsan, kundi kailangan mo talaga. Lalong-lalo na po sa gawain ng Panginoon sa youth. Okay? Tayo po, nung kabataan din po natin na tayo estudyante, first year college po ako nakakilala sa Panginoon. But second year, nag-encounter ako mga simula po nung college life ko. At nasabi ko sa Panginoon, kaya pala hindi ako dinala ng Lord sa PUP Santa Maria. Kasi meron siyang papagawa sa akin dito sa school na to, which is to soul win people. At marami pong ginawa ang Diyos. Sabi ko nga, isa sa mga personality ko po talaga, sobrang mahiyain ko. I never see myself teaching to this kind of crowd sa mga kabataan. Sobrang mahiyain po talaga ako. Sobra, grabe. Kung sino man po yung mga siguro, si Kuya Lo, isa na yan sa mga makakapagsabi na kung ano ito. Kasi, andun siya nung umaten natin ako sa Walter Mart. Nakita niya naman yung personality ko nung unang-una pa lang. Kung paano ako binago ng Diyos. At syempre, hindi lang siya basta binago ng Diyos, nagpabago. Nagpabago tayo. Ang term talaga doon, kailangan mong kapalan talaga yung mukha mo. When you have to share the gospel to people,
when you have to go to the schools, to the rooms. And guys, may sasabihin lang ako. Okay, be strong and courageous. Meron tayong mga bagay na sinaalang-alang when it comes to serving God. Unang-una diyan, ilulunukin mo yung pagiging mahiyain mo, lulunukin mo yung yung mga pride mo, tas yung mga bagay na maaaring maging hinder para hindi mo mapahayag ang salita ng Diyos. Okay? Be strong and courageous. That is number 4. Okay, next po. Look for comrade. Sabi ko nga po, nung una masasabi mo na parang mag-isa ka lang, lalo kung nasa school ka. Pero hindi mababago yung katotohanan na merong ipapadala ang Diyos sa'yo. Okay? Ako personally, not only my classmate na JIL, no? It started kasi na 2 lang kami na JIL. Tapos, yung iba, mga other Christian na naging katuwang namin sa gawain, na gusto namin mag-Bible study rito, gusto namin gumawa ng gawain sa school. And they help. Gumawa ng Diyos ng mga kasama. Okay? So, at marami na pong nakakilala sa Panginoon through that, no? Marami ang worker, marami ang tumanggap sa Panginoon at nagpagamit sa Panginoon through that ministry ng Panginoon sa FFH NAS. And you have to look for comrades. Kailangan mo ng katulong. And ang good thing naman po dito sa church natin, kung mag-isa ka lang po dito sa church, ay pag mag-isa ka lang doon sa gawain ng Panginoon sa school nyo, talagang tutulungan ka naman ng mga kapwa mo, churchmate from the KKB, no? Talagang may saturation tayo na buong church. Yes po, raising your hand. If you have question, you can, you can chat po dyan sa in-call message pag may mga tanong po tayo. Okay, so you have to look for comrades. Sabi nga po sa salita ng Diyos, yan, Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, no one can help the other up. But pity anyone who falls, and that has no one to help them. Also, if 2 lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be empowered, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Amen. Maaring sa umpisa, magsisimula ka talaga na mag-isa ka lang. And that will test your faith. Lord, nakakatakot, mag-isa lang ako, anong gagawin ko, paano ko sisimulan to? It may be, no? Maaring meron namang established na sa lugar niyo, or what can I do? Nasa bago akong lugar, nasa bagong school ako. Paano ko papahayagan ng salita ng Diyos to? Lalo't ngayon, start na po ang klase ngayon. And you have to do your best for the glory of God. And again, magpapadala ang Diyos ng mga makakasama mo. So you have to look for a comrade, you pray for your comrades, sino yung mga kasama mo sa gawain. And I know God will move. God will move to your life, to the ministry that God has entrusted to you, sa gawain ng Panginoon na pinagkatiwala po niya sa atin. Okay, so balikan natin, no? Number 1, this is Possessing the Land edition, no? So para sa aking mga kabata or to my fellow youth, I don't know kung ano yung mga shinare ng mga natira na iba, maaring about sa fasting, maaring about sa prayer, about sa Word of God, about sa lahat ng bagay na maaring nating isaalang-alang, pero alam ko, pagka nasa kabataan ka, isa sa mga dapat at essential na dapat meron tayo ay we know how to fight. Amen. We know how to fight. And we know how to share the gospel to the people, how to share Jesus to the people. Pray for your school. Let them know that you are in Christ. Mahalaga po yan. Always bring your sword in battle. Be strong and courageous. Number 5, look for comrades. And number 6, ito pinaka the best. Be a witness for Christ. Be a witness for Christ. Okay, sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you,
And you will be my witnesses. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Okay. So pag sinabi bang witness, ano pong pumapasok sa isip natin? Amen. So pag sinabi kasing witness, it talks about you bilang saksi sa mga bagay na nangyari. Okay? You are a witness para kanino daw? Para kay Kristo. 'Di ba? Pag naisip natin yung mga nasa palabas ba? Palabas talaga 'yun. Yung mga nasa hukom na talagang merong mga witness sila na tinatawag. Ito yung mga saksi. Ito yung nakakita ng krimen. Ito yung nakakita ng mga bagay na nangyari. And they have to tell the truth. They have to tell the truth about that. At tayo bilang mga Kristiyanong mananampalataya ng ating Panginoon, dapat po tayong maging witness. Given na po yan. Yan ang first ministry na dapat meron tayo. Being a witness for Christ. And it was says, you have to receive the Holy Spirit. Then after that, you will be the witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Sino po ba ang dapat na maging witness? Siyempre, yung mga taong totoong naniwala sa ating Panginoon. And how can we be a witness for Christ kung wala tayong experience sa Kanya? How could you be a witness for Christ kung wala kang personal experience, personal encounter sa ating Panginoon? Okay? Wait lang, wala po muna mag-chat. Okay. So, yun nga po, no? Yun po, we have to be a witness for Christ. At paano po tayo magiging witness for Christ? We have first to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And I know, of course, I'm talking about the workers and leaders, and we have the first qualification being the witness for Christ. We already surrendered our life to Him. And now, what's next? Paano ka magiging effective na mouthspeak ng Panginoon? Paano ka magiging effective na witness ng Panginoon? You should have your personal experience, personal encounter with God. And you still have to remember it. Kaya ako, pag tinanong ako, pag testimony, kaya ko pong i-share kung ano yung unang katugunan ng Diyos sa panalangin ko. Unang testimony ko sa ating Panginoon. Yan, sobrang excited ako laging ikwento yan. Hindi po nawawala yun. Kasi yun yung time na talagang, ay legit, totoo palang may Kristo. Kasi I prayed specifically to the name Jesus. But lately, last July, I prayed again in the name of the Lord Jesus Christ. Iba ng usapan, dati si Jesus lang eh. Bago lang kasi ako nun eh. But that time, I prayed, Lord Jesus. Naalala ko kasi yung first prayer ko nun na I called to the name Jesus. Pero iba na po yung usapan ngayon. I prayed to the name of my Lord Jesus. At tinugon niya ako. And I'm about to share those story next time sa mga susunod na henerasyon. Susunod na pagkakataon. Okay? Share ko po yun sa inyo. And I'm so amazed kasi merong mga ginagawa ang Diyos sa buhay ko. At alam ko, kung tatanungin ng bawat isa rito, merong mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay ninyo. Amen po ba? May ginagawa, may ginawa, at may gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. And that is very important. To be a witness for Christ, you should have the experience, a loving encounter with the Lord. Si Pablo, ang puhunan lang niya, experience. Nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus nung siya ay nabulag, nung pupuntahan niya, ang mga mananampalataya ng Panginoon, pupuntahan niya para pahirapan, i-condemn, ikulong. But then, na-encounter niya ang Panginoong Hesus, sino yung inuusig? Bakit ka nandito? Sino yung inuusig mo? Okay? Then sabi ni Pablo, sino po kayo, Panginoon? Ako ito, ang Panginoong Hesus. Bakit mo ako inuusig? Nabulag siya. And everything happens for a reason. Namuhay siya sa pananampalataya at binalik ng Diyos ang kanyang paningin. That personal encounter of Pablo makes him used by God mightily. Alam natin yan. Kung may usapan lang na talagang ginamit ng Diyos mightily, that's Paul.
Alam natin yung buhay niya, from bilin to being a servant of the Lord Jesus Christ. Amen. At alam ko ang bawat isa sa atin, merong istorya na pwedeng gamitin in order to share the gospel to the people. Amen. Next po, God will intervene. He will bring you to the most unusual strategy to conquer the land. Okay? If you do those things as a pure reminder lang po, no, para magamit po natin sa ating buhay in order to conquer the land, kung nasan man tayo ngayon, in order to show to them who Jesus is in our life, you have to show them kung gaano yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, kung paano naranasan natin yung pagmamahal na yun. God will intervene. Pag nakita ng Diyos yung puso mo, na gusto mo talagang magamit niya, na gusto mo talaga na masyaran yung mga tao sa paligid mo, God will definitely intervene. And if He will intervene, He will bring you to the most unusual strategy, pinakakakaiba, at minsan pinaka-awkward na strategy na pwede mong gawin. Remember Joshua? Lulusob sila. Lulusob sila sa Jericho. Anong dala nila? Mga ano lang naman, mga torotot lang. Okay? Mga torotot lang. Hindi ang front nila yung Ark of the Covenant. Tapos iikot lang sila. Hindi sila kagad lulusob. Ikot sila once in a 6 days. Then after that, in the last or in the 7th day, 7 beses silang iikot. And God moves. God intervened. Yung instruction na yon sa Panginoon din galing. Sumunod lang sila. Okay? Ganon din po sa atin. Once you read the Word of God, you take the sword of Spirit daily, you pray to your school, at the more you pray to the school, yung puso mo, pupunuin ng Diyos ng compassion yan. Tapos ilalapit niya sa iyo yung pagmamahal mo sa mga kaluluwa. Because God will move when you pray, when you read the Word of God, and when God intervene again, inuulit ko, magugulat ka sa mga bagay na magagawa mo para sa Kanya. Mga bagay na magagawa mo para sa Panginoon mismo. Naalala ko po, no? Konti lang. Medyo nakakatawa talaga. Pero tumakbo po talaga akong president nung SSG sa amin. Nung nasa school po ako. Lakas ng loob ko eh. Kala mo may ibubuga talaga eh. Wala naman talaga tayong wala tayong leadership skills, wala tayong experience sa public serving nung high school. Kasi isa lang naman akong hamak na kabataan na walang ibang gustong gawin kundi i-satisfy ang sarili ko, mabuhay according to my own satisfaction and desire. Until such time, sabi, nangusap sa akin ng Lord, hindi ako papayag na gagraduate ako dito sa school namin, wala akong gagawin. May mga classmate ako, alam mo naman, pag eduk, kokonti lalaki. Marami doon mga bay. Okay? So, ito na. Kumaha kami ng party list. Ako ang president, sabi ko. Pero ang puso ko doon, gusto ko pong mag-glorify ang Diyos sa buhay ko in my last year of existence in the school. Alam niyo kung anong pangalan ng namin? ng party list po namin. We call it LGBTQ. Pero yung LGBTQ na yon, meron siyang acronym that talks about a clean change. Malinis na pagbabago. It's not about the homosexuality or what. Okay? It's not about that. And in order to, kasi kakasimula lang nung term na yun kakasimula lang nung term na LGBTQ nung time na yun. Kakasimula lang nung term na yun. Tapos, tinry namin. Tapos, yun, tumakbo kami. Without them knowing, ang plano ko sa pagtakbo, I want to share the gospel to the people. This is what happened. LGBTQ. Change ang usapan, ang tema. Papasok sa room, di ba? Pagka tatakbo ng mga ganyan-ganyan, papasok ka sa school. Bawat room, papasukin mo bawat classroom. Okay? Magpapakilala lahat. Tapos nung ako na yung siyempre, president huli. Ako na yung magpapakilala. Sabi ko, nag-testify po ako.
'di ba, syempre papakita mo ano yung mga achievements mo nung ikaw ay how could we say that you are worthy of our vote? Okay, paano mo mapapakita sa amin na worthy ka ng boto namin? Kasi dapat meron kang magaling kang magsalita, dapat meron kang mga experience nung kabataan ka na naging ganito ka, naging ganyan ka. Wala. Ang ginawa ko, kinuwento ko yung mga kalokohan ko nung kabataan ako na ganito ko dati. But because of the love of the Lord Jesus Christ, because of the goodness of God, He changed me into this. Every room, yun ang sinasabi ko. Every room, lagi kong sinasabi na mayroong ginawa ang Diyos sa pagbabago sa buhay ko. Kaya ako tumatakbo rito, gusto ko pong maglingkod sa inyo. And in that way, yung bawat section, bawat course, bawat lugar, na-sharean ko po ng testimony ko po ng Panginoon, na pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako, nag-graduate ako na wala akong ginagawa in order to present the gospel to all. And that strategy comes from God Himself. Ayun, nakapag-room to room ako dun sa, sa college department. And that time, alam niyo po nangyari, talo po ako. Natalo po ako. And it's okay. Kasi nung nakita ko po yung ginagawa nila, para po silang inaalipin. Yung mga nasa event na hindi talaga biro yun, na talagang hindi rin nasusunod yung gusto nung nanalo. Hindi nasusunod yung gustong gawin ng mga nanalo para po dun sa school. And God used that way para po makakapag-share po tayo. Natalo man tayo, pero yung goal ko to share the gospel, nagawa ko po. Amen po. Alam ko ganun din po yung gagawin ng Diyos sa atin if we want. Kaya ako naman nakikwento po ito, it's because of the goodness of God din. Sabi ko nga po, etong mga experience na to, pagtalon sa pananampalataya, kasi kung ako lang, hindi ko po gagawin yun. Kasi nga nahihiya ako. Kung ako lang, hindi ko gagawin yun, pero tinapangan ko lang yung sarili ko na it's according to my faith. I will jump by faith kahit hindi ko kaya. I will jump by faith kahit hindi ko alam yung susunod na mangyayari. And God is so good. Okay, God's so good. Tapos ito nangyari, last na po ito. After ko pong matalo, meron po kaming Mr. and Miss Humanity sa school, sa room lang. And ako yung nanalo. And that time, pageant. Meron ng mga officers. Tapos ako'y sinalang ng mga klase ko kasi nga wala nang lalaki na salang na halos lahat. Tapos ako yung sinalang nila. Okay, ako sinalang nila. Sabi ko, again, I want to glorify God. Yung quotes, syempre, verse, yung talent, more about the love of Jesus Christ, ganyan. So, yun. So, sa kabutihan ng Diyos, pinalad po tayo, no? Hindi po tayo into that gawain, no? Itong pageant, pero first runner-up po tayo, best in talent, best in question and answer. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako. Kasi best in talent as best in question and answer. Ayan. So, at congeniality, etc. May mga ganun pong ginawa ang Diyos in order to boost my self-confidence. Yan. So, God will intervene. If you allow God to move in your life, God will intervene. First year college pa lang ako, ginakabog na yung dibdib ko, maglingkod ka sa akin in the school. Kasi ako nun working student ako. Maglingkod ka sa akin, akong bahala sa pag-aaral mo. Yun ang sabi ng Lord sa akin. Babasa ako ng devotion, nakikinig ako ng preaching ni Pastor Kay. Ang pangungusap sa akin ng Lord, umalis ka na sa trabaho mo, ako nang bahala sa iyo kasi mahirap talaga magtrabaho habang nag-aaral. Hindi mo alam kung saan may sisingit yung tulog mo. But then, binitawan ko yun. Natagalan, mga ilang buwan din bago ko sumunod. And 4th year na ako, wala talaga akong pera 4th year. Wala kaming pera. Baon ako sa school ng tuition fee ko, mga 25K, ganyan. And yun nga, alam ko, nakwento ko na to, God provides. God provides. Yung SSS ng tatay ko na matagal na namin hinihintay, 2nd year, 3rd year pa lang ako, hinihintay na namin. Inipit ng Lord. Para pagdating ng 4th year, yung mismong yung mismong 4th year na ako, yun, nabayaran ko po lahat. Hindi ko lang po nabayaran, may bago akong bike noon, may bago akong cellphone noon. Because God is so good. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag. Yun ang prayer ko noon. Lord, ginamit mo ako. Sabi mo, hindi ako namnunumbatin. Pero yun talaga yung personal prayer natin minsan sa Lord na parang, Lord, sabi mo po,
tigilan ko na yung pagtatrabaho ko, mag-aral na lang ako. Mag-aral na lang ako at magpagamit sa iyo through the ministry. Tapos ngayon po, 4th year ako, bound ako sa utang, hindi ako makapag-enroll, hindi ako makakagraduate. And God moves. Ano yun First day of school na yun, second day of school na yun wala pa rin akong pera. Wala pa rin akong pera. Tapos pagdating ng mga isang linggo, yun, nakuha na namin. Fully paid po ang tuition fee ko po noon at God is so good. Yung mga ganyang bagay na storya, alam ko pagka ang Panginoon ay nangusap sa atin, may mga ganyang kwento ng storya din po ang Diyos na may ibabahagi niyo po sa mga kabataan the next time na kayo po ang ginamit ng Diyos through the ministry. Sabi po ni Joshua chapter 3 verse 5, last slide na po ito. Last 2 slides. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Consecrate yourselves. Kailangan minsan ihiwalay mo talaga yung sarili mo sa crowd. Kailangan ihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao para ma-consecrate ka ng Panginoon. Okay? And once you are consecrated, you are now ready to be used by God. Just like the Joshua's generation. Ginamit sila ng Diyos mightily. And lastly, last verse, alam po natin to, at hindi po ako magsasawa na pagkadiin-diinan ng salitang ito ng Panginoon. In the book of Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Then Jesus called to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Emphasizing the red letters, no? All authority in heaven and on earth has been given to me, says the Lord Jesus Christ. Ngayon na alam natin that all the authority, not only in heaven, but also in earth, has been given to Him. Now, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And again, ito pa, sinabi ng ating Panginoon, and surely I am with you always to the very end of the age. Yun po yung kalakasan natin. May papagawa ang Panginoon. Hindi siya madali. But Jesus Christ says all of the authority in heaven has been given to Him. At hindi lang daw po yun. Surely, He will be with you always to the very end of the age. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Ito po ang ating katuruan sa aking mga kabata, Possessing the Land Edition. Let us pray po. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin upang patuloy na mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa mga reminder, Lord. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa mga pangungusap mo sa amin. We want to be used by you, O God. We want to be used by you, O Lord, sa aming generation, kung nasan man kami ngayon. And we definitely says, Lord, hindi namin to kaya kung sa amin lang. Kung skills lang namin, talent lang namin, o kung ano lang yung meron kami yung pagbabasihan namin, Lord, hindi namin to kaya. But Lord, we want to give you the highest grace. We have to give you the highest praise, and we want to give you the highest adoration, Lord, sa aming mga buhay. Gusto namin ang aming mga buhay ay maging pagsamba sa harapan mo. And I just pray, Panginoon, sa bawat kabataan na nahandito kasama ko, maging sa bawat kabataan na wala rin dito pero ginagamit mo sa ministeryo ng JIL Santa Maria, ang panalangin ko, O Diyos, bless them indeed. Let the works of their hands be seen by those people around them. Makita ng mga tao sa paligid nila na merong Kristo sa kanilang mga buhay. And Lord, I just pray, bless their heart. Lord, bless their heart. Nasa kung ano man ang gagawin nila, Panginoon, mabigyan ka ng kaluguran. Isang tabi muna namin yung mga personal naming mga agenda, personal goal namin, kundi unahin namin ang iyong kaharian, unahin namin ang kaluguran mo, O Diyos. Unahin namin ang pinapagawa mo sa amin, Panginoong Jesus. And we know na ikaw mismo, Panginoon, ay gagawa
ng mga bagay para sa amin, Lord God. Ikaw mismo, Lord, ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for ministering to us. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful night na binigay mo po sa amin. Hayaan mo ang katuruan na ito ay patuloy na ipasok mo ng malalim sa aming mga puso. Maging prinsipyo po namin to sa aming mga buhay. At kung ano man ang mangyari sa amin, Lord, we want to give you the highest grace. We have to give you the highest worship, Lord. And this is all we ask in prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. God bless po sa ating lahat. God bless po. Amen. Thank you so much po, Kuya Jomar, sa isang sobrang naka-bless po na katuruan po ngayon pong prayer and fasting po ng Diyos. Sobrang nakaka-remind po at talagang tinuruan po ulit tayo ng Lord sa gabi pong ito. At yun po, God bless po at maraming salamat. Sa pagkakataon po na ito, pwede po ba tayo mag-open ng camera para po sa picture taking po kasama po si Kuya Jomar. Thank you po. Smile po tayo in 3, 2, 1, smile. Nako, isa pa po. 1, 2, 3, smile po. Ay na po. Ngayon po dadako na po tayo sa atin pong prayer points. Ayan, so sa prayer point number 1 po si Ashley. Number 2 po si Ate Jam. Number 3 po si James. Number 4 po si Ate Jerry or si Ate Charlene po. Sa church po ito lahat, kaya ayun po, pray po tayo. God bless po. So let's close our eyes and bow down our heads. Heavenly Father, we praise you. We glorify your name, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Lord God, sa panibagong opportunity, Lord God, na binigay niyo po sa akin, Lord God, upang makapanalangin ulit sa iyo, Lord God, na idulog ulit, Lord God, yung pangangailangan po, Lord God, ng kay KB Santa Maria, Panginoon, right now, ay patuloy ko pong itinataas sa inyo, Lord God, yung 1,500 disciples, youth, Lord God, na magkukumit at maglilingkod sa inyo, Panginoon. Nadadali niyo po, Lord God, sa KKB Santa Maria 7th anniversary, Panginoon. We pray, Lord God, na kung saan man sulok sila, Panginoon, ng Santa Maria, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na convict their heart, convict, Lord God, every aspect of their lives, Lord God, na kung ma-reach man po namin sila, Lord God, ma-invite po, Lord God, ma-saturate po, Lord God, lahat ng leaders, workers, Panginoon, convict their heart, Panginoon, na umattend po sa 7th anniversary po ng Youth Santa Maria, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, Panginoon, yung 1,500 disciples youth, alam po namin, Lord God, na hindi po ito biro, hindi po ito lokahan, Lord God, na kung susumahin po ay sobrang laki po nito, Lord God, sa paningin po namin, Panginoon. Pero kung kayo po ang titingin, Lord God, kung kayo po ang kikilos, Lord God, sa mga buhay po namin, Lord God, ay patuloy, Lord God, na isang pitik mo lamang po dyan sa langit, Panginoon, ay alam po namin, Lord God, na kaya niyo pong dalhin, Lord God, yung 1,500 disciples, youth, Lord God, na magkukumit at maglilingkod sa inyo dito po sa Santa Maria, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po kami nagsusumamo, Lord God, ng pagsama mo, Panginoon, upang, Lord, sa 1,500 na ito, Panginoon, ay madala po dito sa JIL Santa Maria. Lord, sa lahat po ng strategy po namin, Lord God, sa lahat ng saturation, invitation, Lord God, na gagawin po namin this coming week, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong
patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Anoint every magsasaturate, Lord God, sa lahat ng schools, Lord God, sa lahat ng community, Panginoon. Lord, sa'yo po namin binibigay, Lord God, yung buhay po namin, Lord God, ay yung mga lalabas po sa aming bibig, Lord God, ay pawang, Lord God, na makakapag-invite, Lord God, makakapag-convict, Lord God, na umattend, Lord God, yung 1,500 na iyon, Lord God, sa iyong simbahan, Panginoon. Lord, sa lahat-lahat po, Panginoon, Lord God, ng mga attendee po namin, Panginoon, ng mga attendee niyo po, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na pakaingatan niyo po ito, Panginoon, na patuloy, Lord God, na kayo po, Lord God, yung sumama, Lord God, sa buhay po nila, Panginoon, upang, Lord, hindi na po sila, Lord God, ma-shaken, Panginoon, sa kanilang muling paglapit po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at sa ako na po binabalik ang pinakamataas na papuri po sa salamat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, let's continue to pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong, Panginoon, na maitaas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pastora. Kayo na siyang gagamitin mo, Panginoon, as the speaker, Panginoon, sa araw ng aming anniversary. Panginoon, let your face shine upon her, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, tanging ang mga salita lamang, Panginoon, na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay yung mga salita, Panginoon, na ilalagay mo sa kanya, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, dalangin ko pa, Panginoon, give her double portion of your anointing sa kanyang buhay, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, kung ano man po, Panginoon, yung pangangailangan niya at ng kanyang pamilya, Panginoon, ikaw po mismo mag-provide, Panginoon, beyond of her expectation. Napakaingatan niyo po sila, Panginoon. Pakabalutan niyo po sila, Panginoon, ng banal niyong dugo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And this is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord God, tinataas ko po, Panginoon, ang prayer point number 3, Lord God. Lord God, I pray po, Panginoon, para sa mga gagamitin mo pong anak mo, Lord God, sa anniversary nito, Lord God. Sa mga naniniwala ko, Panginoon, na I pray, Panginoon, para po sa mga ministries, Panginoon, from Asheret's, Panginoon, na sila pong mag-a-assist, Lord God, sa mga kabataan, Panginoon, na nadadalo po, Panginoon, sa Sabado, Lord God. Lord God, naniniwala po ako, Panginoon, na makita pa lamang po sila, Panginoon, ay mabibless na po, Panginoon, ang mga kabataan, Lord God, na dadalhin mo sa bahay-sambahang ito, Lord God. Lord God, naniniwala din po, we pray din po, Panginoon, para po sa mga SOS po, Panginoon, na siya pong magbabantay po, Panginoon, upang wala pong mangyaring masama, Panginoon, sa anniversary, Lord God. And Lord God, ang pagkaingatan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga SOS na magmi-minister, Lord God, sa anniversary. Lord God, I pray din po, Panginoon, para po sa mga Lord God, simula po, Panginoon, sa team dance, Lord God, sa mga sasayaw po, Panginoon, makasayaw po sila, Panginoon, gracefully, Panginoon, lahat po ng mga wala pong malilimutang step, Lord God, sa kanilang mga gagawin, Panginoon, at ang kanilang pagsayaw po, Panginoon, ay kalulugod mo, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, I pray po, Panginoon, para sa mga VIAs po, Panginoon, ang pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng angelic voice, Panginoon, na pati, Lord God, ang kalangitan, Lord God, ay mapapaawit, Panginoon, sa kanilang mga tinig, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, sa mga tutugtog po, Panginoon, sa mga jams, Panginoon, we pray po, Panginoon, na wala pong malilimutang Panginoon, maging ang kanilang mga Lord God, maging ang kanilang Lord God, ay anointing, Panginoon, maging ang kanilang mga gagamiting instrumento, Panginoon, na maging daluyan po, Panginoon, ng yung pagpapala, Lord God, sa anniversary, Lord God. Lord God, I pray, Panginoon, para sa mga
para po Panginoon sa mga man Panginoon, wala pong mangyayaring technical difficulties Panginoon, walang hihina pong connection Lord God, wala pong papalyang equipments in Jesus name Panginoon. Ngayon pa lang po Panginoon ay tinatanggal na po namin Panginoon ang gawa ng kaaway Lord God sa mga anak mo Panginoon na magmi-minister Lord God sa Sabado Lord God. Lord God sa mga community rin po Panginoon, kayo na po Panginoon ang bahalang magbigay Lord God ng mga budgets Panginoon, ng mga aming mga pangangailangan Panginoon sa anniversary Lord God in Jesus name Lord God. Ngayon pa lamang po Panginoon ay sinserohan ko na po Panginoon ng victory Panginoon ng prayer point number 3 in Jesus name, amen and amen. Ano to laptop? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoong Diyos, dumadalangin po kami sa iyo para po sa amin pong prayer point number 4, ang anointed program, O God. Dalangin ko po, Panginoon, be the programmer of our 7th anniversary, O God. Lord, aminado po kami sa aming pong mga buhay, hiwalay sa iyo, hindi po namin kayang gawin po ito. Wala po kaming talino, hindi po kami magaling, hindi po kami mahusay, O God. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw po ang sumama po sa amin. Every part of the program, Panginoon, mula sa simula hanggang dulo, Panginoon, ikaw yung humawak, ikaw po yung magsiayos, Panginoon. Lord, lahat po ng coordination, Panginoon, mula sa assignee, Panginoon, sa technical, Lord, sa mga head, O God, even Lord Panginoon, sa mga musicians, sa mga biya, O God, lahat po Panginoon ang gagamitin mo po sa araw po na to, sa anniversary Panginoon. Hayaan mo Lord, maging coordinated po kami sa bawat isa Panginoon, magkaroon po kami ng unity, O God, Panginoon, pagdating po sa communication, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, dalangin ko po, patuloy Lord na ikaw po ang mangusap po sa buhay po ng bawat isa, O God, na ang aming po mga iniisip ay tanging konektado lamang sa iyo, Panginoon. Lahat po ng motibo ng aming po mga puso, Panginoon, ay yun lamang po, Panginoon, na mapaglingkuran ka, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, be with us. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa anniversary po na ito, O God. Lord, hindi po kami nag-anniversary para lang po sa amin, pero Lord, ginagawa po namin itong anniversary, O God, para po ipagdiwang, Lord, yung katapatan mo po sa amin for the last 7 years ng youth, O God, ng buong KKB, O God, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo, Lord, na sa araw po na ito ay mapasaya ka namin, mapangiti ka namin, malugod ka po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, worker man, leaders, head man, Panginoon, even Lord, lalo na po sa mga members at sa mga first-timer, O God, in the mighty name of Jesus. Hayaan po, Panginoon, na itong anniversary na to ay panimula po, Panginoon, ng salvation ng iyong pong mga anak. Simula po, Panginoon, Lord, ng pagtanggap po nila sa iyo bilang Diyos po ng kanilang buhay at tagapagligtas ng kanilang buhay, O God. At hayaan mo, Lord, na hindi po matatapos sa anibersaryo po na ito, bagkus ito po yung simula ng paglakad po nila patungo, Panginoon, sa iyo, O God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name. Lord, tulungan mo po kami ma-reach ang lahat po, Panginoon, ng kabataan ng Santa Maria, O God, na mahigitan po namin yung 1,500, Panginoon. Lord, give us, Lord, wisdom and knowledge and understanding po kung paano po namin magagawa, Lord, lahat po ng mga strategy, lahat po ng mga pinag-usapan, lahat po ng mga plano regarding po sa program, Panginoon, even, Lord, sa programa, Panginoon, pagdating sa paghayo, Panginoon, ay ayusin mo po, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mangialam ka po, Holy Spirit, malaya ka po mag-intervene sa lahat po ng aming po mga ginagawang preparasyon. Malaya ka po, Panginoon, mangialam. Lord, itama ang lahat ng kailangan mong itama. Iiwas lahat ng kailangan mong iiwas, Panginoon. Tanggalin ang lahat ng kailangan tanggalin, Panginoon. Malaya kang mangialam, Panginoon, sa preparasyon na ginagawa po namin sa anniversary po na ito, O God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hayaan po, Panginoon, patuloy, Lord, na mangusap ka po sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga puso, O God. Na sa ganun, Lord, ay makalakad, makakilos lamang po kami ng nakaayon lamang sa kalooban mo, O God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, we also pray sa weather po, Panginoon, ng anniversary, O God. Lord,
I rebuke all the works and the plans of the enemy in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, bigyan mo po kami ng magandang weather. Bigyan mo po kami ng magandang panahon sa September 9, Panginoon, sa araw po ng anniversary, O God. Hindi mainit, hindi rin po maulan, O God. Katamtaman lang po upang ipagdiwang, Panginoon, ang katapatan mo sa amin pong mga buhay, O God. In the mighty name of Jesus. Lord, ano man po, Panginoon, yung bagyo, low pressure area, Panginoon, na nabubuo ngayong linggo, Panginoon, tanggalin mo na ito, wasakin mo na po, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, ay mapapurihan ka po namin, Panginoon, ng malaya po sa amin pong mga kalooban. Lord, i-prepare mo ang lahat, Panginoon. Bahala ka na po, Panginoon. Malaya ka po, Panginoon, kumilos sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Tulungan mo po ang buhay po ng bawat isa, O God. Tulungan mo po kaming lahat. Dahil alam po namin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, hindi po namin ito magagawa, Panginoon. At kung di ka rin naman po malulugod, Lord, kung di ka rin naman po maliligaya sa amin po mga gagawin, ay wag na lang po. Pero Lord, ginagawa po namin ang lahat, Panginoon. Hayaan mo, O God, matagpuan mo po kaming tapat sa amin pong mga buhay. Sa lahat po ng amin pong mga ginagawa, napapansin man o hindi. Lahat po, Panginoon, nakikita mo po ang pagpapagal ng iyong mga anak. Nakikita mo po ang lahat, Lord, ng lahat po ng ibinibigay po nila, buong lakas po nila, Panginoon. Lahat po ng oras po nila, Panginoon, ay inilalaan po nila sa iyo. I-honor mo po ang puso po ng mga KKB, ng mga leaders, ng mga heads, Lord, ng mga workers, ng members, Panginoon. I-honor mo po, Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming pong mga panalangin. At hayaan mo, Lord, na bigyan mo po ito ng kasagutan in your most perfect way, in your most perfect timing, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nakikita mo po, Panginoon, ang lahat po ng mga pagkilos, paghahanda sa programa po na ito. Hayaan mo, Lord, Panginoon, ikaw po ang mangusap, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Tulungan mo po kami, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na ang lahat po ng paglilingkod na amin pong ginagawa sa iyo, ito po ay dahil mahal na mahal ka namin. Kung minsan po, Panginoon, ay napapagod na po ang mga anak mo, kung piling po nila ay mag-isa na lang po sila. Hayaan mo, Lord, i-comfort mo po sila, Panginoon. At i-remind mo po kami, Panginoon, na ang paglilingkod po na ginagawa namin ay hindi dahil napipressure lang kami o napipilitan, pero dahil, Lord, mahal na mahal ka namin. At kulang pa po ang lahat po ng amin pong mga ginagawa sa ginawa mo po sa amin pong mga buhay. In the mighty name of Jesus, Lord. Tulungan mo po kami, samahan mo kami. Mahal na mahal ka namin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Maraming salamat po sa gabi na ito, Panginoon, at hinayaan mo, Panginoon, na muli ay makapanalangin po kami, Panginoon. Lord, Panginoon, na narinig mo po, Panginoon, ang bawat panalangin, bawat salita, Panginoon, at bawat laman ng aming mga puso, Panginoon. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, ngayon pa lamang, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na naglaan ng oras, nakinig na yung salita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na gumabay sa kanila. Ikaw po, Panginoon, na patuloy na mag-bless po sa kanila, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, siniselyohan po namin, Panginoon, na yung ang pangalan, Panginoon, ng lahat-lahat ng aming panalangin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa'yo na po namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang event po, Panginoon, ng aming anniversary, Panginoon. We believe and alam po namin sa sarili po namin na hindi po namin kaya nang wala ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw na po bahala sa amin. Ikaw na po bahala sa araw na iyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa'yo na po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po sa buhay po ng bawat isa. Ingat po sa mga pauwi pa lang at pagpahinga po tayo. God bless po. See you po ulit tomorrow. Thank you po. God bless po.
Thank you po. God bless. Uy, aray ko. Sorry po.